Usapin na yan ay makakapanayang po muna natin sa ngayon mga kabomba no, si Sir Vladimir. Katuwang siya pong chairperson ng Alliance of Concerned Teachers or ACT Philippines. Magandang gabi po sa iyo, sir. Magandang gabi, Maria, no? At sa ating Bombo Radio Dagupan. Malino po yung audio ko? Yes, sir. Malinaw naman po. Apa. Okay po. Ayun. Siguro po, unang-una, Sir Vladimir, kunan muna natin kayo ng siguro mga obserbasyon dito po sa ilang araw simula po nung mag-start itong panibago pong school year 2025-2026 starting po nung araw ng Lunes, June 16 po sa mga observations po ninyo sa ACT Philippines po, sir. Well, unang-una, no, yung babanggitin ko ay batay sa pagkakaroon natin ng bisita eskwela. No? Nagkaroon tayo ng bisita eskwela Lunes, Martes kasama yung ating ACT Teachers Party List. Tapos online meeting natin nung Friday bago magpasukan. At yung ating yung ating tinatawag na balik eskwela hotline, no. So mula sa tatlong 'yon, mas tampok talaga, ma'am, yung talagang mga kakulangan sa basic educations, no. Unang-una dito talaga yung kakulangan ng classroom. Talagang tampok talaga yung maraming eskwelahan na siksikan, no, dahil nga dun sa instead na mag-hire o kaya mag-construct ng panibagong building, talagang may mga eskwelahan talaga back-to-back yung classes. Isang sections ay dalawang klase yung nagsa-sections. Tapos, of course, kulang ng teacher, kulang ng mga learning materials. No? May mga eskwelahan talaga tayo. Tampok talaga yung wala talagang, in fact, isang linggo na, no? Walang mga tinatawag na module o learning materials. No? At syempre, ibang mga usapin din, halimbawa, yung mga electric fan, may mga eskwelahan tayo na talagang ginawa nilang assignment yung pagpapadala ng mga monoblock at saka yung portable na mga electric fan. Tapos may ilang mga dito sa NCR, merong mga natukoy na tayo na may mga nahilo pero yun nga, wala pa rin mga clinic nurses. Okay po. So, bali po Sir Vladimir, parang number 1 pa rin po na mga obserbasyon po ninyo sa ngayon ay pagdating pa rin po mostly sa mga classrooms po, sir. Well, yun nga, yung mas tampok nga yung mga medyo nag-blur yung binanggit mong huli, no? Mas tumapok talaga yung mga kakulangan sa unang linggo, no? Tapos, yun nga, yung siguro mas-highlight ko din siguro yung problema ng senior high school, yung pagpapilot, di ba? Mayroong 841. Out of this ay 200 plus yung nasa public. Yung tinatawag nating kakulangan ng mga teachers. Tapos, siyempre, of course, andyan pa yung training, no? Tapos, meron na rin tayong mga nakikita ng mga teachers na instead na mag-hire ay may pinagtuturo ng hindi nila major subjects. Kahit ako sa school ko dito sa Quezon City, imagine math teacher ay pagtuturuin ng AP saka values teacher, no? So actually, yan yung paparating namin sa this coming Monday, June 30 next week sa DepEd Secretary kasi nag-confirm na sila na sa dialogo namin sa kanila. Okay po. At ito naman po, sir, ay dialogo lang between po sa ACT or pati rin po ng iba pang mga teachers group po, sir? Sa amin lang, sa Alliance of Concerned Teachers lang. Tapos si DepEd Secretary Hangara mismo yung harap. Siyempre kasama yung kanyang mga MANCOM, no, mga managerial committee. At inaasahan namin na magiging fruitful ang magiging usapin nito kasi sa ilang panahon, kaisa naman namin siya sa usapin ng sweldo at saka yung pagkakaroon ng budget. Kaya sana yung aming hinaing ay hindi dumaan sa kanang tenga at lalabas lamang sa kaliwa. Hindi katulad nung sinundan niyang sekretary, no? Talagang halos wala kaming napala. Tingin namin dito ay positibo kami sa pakikipagharap namin sa kanya. Okay po. So dahil binabanggit niyo po, Sir Vlad, yung tungkol po sa budget or sa pondo, sa tingin po ninyo, ano yung mga kinakailangan po na mas prioridad po na laanan po ng budget dito po sa panibagong school year 2025-2026 po, sir? Bagamat of course marami pong mga concern pagdating po sa sektor po ng education, sir. Siguro yung learning materials, that's number 1 kasi kaya naman talaga Tapos siguro kami nga panawagan lang namin doon sa kakulangan ng teacher ng classroom ng 160,000, no? Dagdagan lamang kasi ang kinukonstruct kasi lang ng DepEd ngayon, napaka-minimalist, no? 5,000 to 10,000. Kami tingin namin, kahit yung unang 2 taon lang o unang 3 taon lang na 30,000 per year, no? Sana yun yung isa sana sa after the learning materials, no?
At siyempre, yung pinaka-immediate din kasi na pwedeng pag-usapan din kasi yung curriculum ngayon kasi nakasalang kasi yung mga pagbabago ng curriculum. Hindi lamang tayo nag-uusap ng shortages kasi aminado ang DepEd. May learning crisis kami. Ang learning crisis namin kasi na pinaggagalingan o pinaghuhugutan o dahilan, hindi lamang dahil sa kakulangan, kundi yung policy mismo ng DepEd. Although it's a combination of short term and long term, pero pwedeng siyang maging short term in a sense na ano yung pwedeng mawala doon sa curriculum, pagbabalik ng, although babalik yung Philippine history, no, pero yung mga wika, yung mga ibang mga critical subjects, no, mahalaga sana na mapag-usapan din yun sa kagat na panahon. Okay po. At dahil binabanggit nyo na rin po itong curriculum po, Sir Vladimir, hingan din po namin kayo ng reaksyon tungkol po doon sa kamakailan bahagi po ng podcast ni President Ferdinand Marcos Jr. Kung saan binanggit po niya na, or may pag-amin galing mismo sa Pangulo na talagang may failure po dito po sa K-12 program po na matagal nang in-implement under our education na system po, pero hanggang sa ngayon ay tila marami pa rin butas pa po sa Pangulo, sir. Well, natutuwa kami dahil inamin na nila yan, no? Pero tingin namin long overdue na, no? Kasi kami sa totoo lang, so umpisa pa lang sinabi namin papalpak ito, no? Kasi kung titingnan kasi natin yung history ng curriculum natin, panahon pa ng Amerikano, may mga curriculum na tayo, no? Tayo ang bansa na maraming curriculum, no? Pero ang common denominator ng mga curriculum na ito, una, hindi naman sa konsultasyon sa mga tinatawag na stakeholders, especially sa teachers, sa magulang estudyante. Pangalawa, lagi ang ating curriculum kasi hindi siya nakapadron o naka-anchor doon sa mga sektor na kinabibilangan na kung saan dapat ay nakabatay sa reformang agraryo, nakabatay sa national industrialization. Parang isang sektor lang kasi ang pinagbabatayan nila at gusto nilang paunlarin, yung social services, tapos ilang bahagi yung mga industriya na hindi naman natin industriya o pag-aari, no? Kaya tingin namin yung pagbabago ng curriculum nito, hindi lamang usapin ng additional o less than 2 years o sabihin pagdaragdag ba ng 2 years o tanggalin yung 2 years o senior high school. Hindi pa usapin yan. Usapin dito ay yung dapat ipakita ito ano ba ang policy ng ekonomiya meron tayo. Hindi sasapat ang education na mariyan. Dapat kailangan tingnan din ng gobyerno yung umiiral na programa sa ekonomiya natin. Kasi sa ibang bansa, lagi-lagi magkaugnay ang polisiya sa ekonomiya at saka sa sistema ng edukasyon. Sa atin kasi hindi ganoon no? Ang ating sistema ng edukasyon nakapadron hindi sa ekonomiya natin kundi sa ekonomiya ng ibang bansa. Okay po. At sangayon po ba kayo, Sir Vlad, dun sa mga ilang punto na nabanggit po ni President Ferdinand Marcos Jr. Tungkol nga po rito sa K-12 program, na ayun talaga kung paano hindi po nag-align ito dun sa mga unang pangako na pagkatapos ng K-12 pwede mag-apply na ng trabaho, yung mga estudyante na makakapagtapos despite po nung matagal na implementasyon po nito, sir. Well, sang-ayon kami kasi totoo naman kasi hindi naman talaga siya naka-anchor, no? Pero magkaiba kami ng pinanggagalingan ni Presidente. Sa kanya kasi hindi naka-anchor doon sa tatlong bagay, no? Sa kolehiyo, trabaho, negosyo kasi yung pangarap ng K-12 Kaya ang gagawin nila, tatanggalin, babawasan yung core subject, magiging 5. Tapos yung mga summer, tinatawag na work immersion, Marian, no? Gagawin siyang mas maraming oras. Kaya yung buong second sem ng grade 12, ang plano ng government dyan ay nandun sila talaga sa nandun talaga sila sa pabrika. Ibig sabihin, mas marami silang matutunan, no? Imbis na chori, no? So, tayo naman hindi tutol sa ganun. Pero may problem kasi doon sa isang banda kasi tinitingnan natin, nasaan naman dito yung mga subjects na critical subjects. Although binalik nga yung Philippine history, no? So, isang tingnan din yun. Pangalawa, yun nga, binabanggit ko nga kanina, no? Dapat nakabatay uli doon sa, pag pumunta ka sa Samar, kahit din sa Pangasinan, sa Dagupan, ang dami mangingisda dyan sa mga paligid ng dagat, hindi ba? Pero wala tayong makita na parang strand o academic subjects na may kinalaman sa pangingisda. Sa ibang bansa kasi ganoon dapat tumutulong sa komunidad. Yung kasi dapat na usapin dito, no? Hindi lamang simpleng pagbabagong curriculum, bawasan ito, dagdagan ito, hindi simpleng ganoon. Okay po. At para po sa inyo, sir, dapat rin po ba na sa ngayon siguro magkaroon po ng
pagsusuri or pag-aaral kaugnay po dito sa K-12 program, kung by this time hindi pa talaga ito tuluyang matatanggal po doon po sa parte po ng education system po natin, ang mga curriculum po? Sa ngayon walang plano, no. Although may mga dalawang version sa Congress kasi Maren, i-reform lang nila yung K-12. Ibig sabihin nandiyan pa rin yung K-12, no. Gusto lang nilang mag-fit ito, maging globally competitive, unquote 'yon. Kaya plano nila maging NC3 daw o kaya National Certificate ang mga graduate ng mga TBL. Kaya ang plano nila diyan dalawa na lang eh. Kung ngayon kasi mga kababayan may ABM, ang mga academic tracks katulad ng ABM GAS, dalawa na lang plano nila, no, academic saka Tech Pro. Pero sa Senate, mayroong noong 19 Congress, no, although pa 28 Congress na, yung isang senador doon, plano nila na optional na lamang ang senior high. Ibig sabihin, in 2 years, pwede mong hindi kunin. As long as ang kukunin mo ay mga non-professional courses, halimbawa, HRM, walang walang lisensya. So, pwede ka nang dumiretso sa kuleyo. Pero kung kukuha ka ng mga professional courses like teaching, mga ganyan, no, engineer, may mga lisensya yan, you're required, no, to attend senior high school 2 years, no. Pero both Senate and both Congress, isang iskinita lang ang gusto nilang daanan, no. Dito ay maging globally competitive, no, para magkaroon ng trabaho. Kasi sa totoo lang, kahit pag-graduate ka kasi ng grade 10, sa totoo lang, hindi ka naman, legally, hindi ka naman pwede pa magtrabaho kasi you're below 18 years old, no. Kaya dapat ang gawin ng gobyerno talaga, tiyakin ng gobyerno na yung bata ay nasa loob ng paaralan, tapos pag siya ay lumabas na sa paaralan at pwede na magtrabaho, tiyakin na siya ay mayroong trabaho, hindi lamang para sa ibang bansa at ang mga pabrika ng ibang bansa, kundi trabaho talaga na may kinalaman sa pagpapaunlad ng ating sektor. Pamunahin yung agrikultura at saka yung sariling industriya natin. Ang problema kasi walang kinalaman yung ating pagtuturo o pag-aaral sa agraryong reforma agraryo, at saka sa pagpapaunlad ng ating pambansang industrialisasyon, no? Hindi ganoon, kundi sa social services o sa serbisyo na kung saan ay mga pabrika, mga katulad, mga BPOs, mga sabi ko nga, may mga pabrikang nasa ibang bansa nang gagaling. Opo. Sir Vlad, kamakailan itong si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada po ay pinatatanggal yung mandatory nga na senior high school level sa K-12 program, kung saan po ay inaatasan niya po ang Department of Education or DepEd na bumalangkas po ng rationalized basic education curriculum po, at para epektibo raw po na mailatag yung curriculum ay isasailalim raw po muna sa konsultasyon sa mga ahensya ng gobyerno at mga stakeholders. Pwede pa ba ito sa ngayon, sir? Or parang medyo late na po yung ganito pong mga uri po ng pagra-rationalize dito po sa K-12? Yun nga yung tinutukoy ko kanina, yung Senate version ni Senador Jinggoy, no, na gusto nga nilang maging optional na lamang in 2 years, no. Tingin ko malabo na yan, no, kasi sa buong mundo kasi, di ba sabi nga na tayo na lamang yung pinakamaiksi, no. Tingin ko malabo na yan yung pagtatanggal ng 2 years o optional ng 2 years. In fact, mayroon tayo initial na suri nga dyan na anong plano mo kapag nag-grade 10 lang ang bata? Hindi naman pwedeng diretso yan sa 2 years. Kaya hindi tayo ganung bumbo na tinitingnan na kapag nabawasan ng 2 years ay matitiyak ba natin na asenso ang bansa natin, magkakaroon ng trabaho yung mga bata, no? Mas tingin ko as ang magpo-flourish o magde-develop yung nangyayari sa Congress ngayon na siyang inuupuan natin during the committee hearing, no? Yun nga, binabanggit ko kaninang revised senior high school curriculum, no? Kaya tingin ko ay yung plano ni Senador Jinggoy ay 28 Congress na, mukhang hindi naman magdidire-diretso yan. Sa DepEd kasi kahit walang congressional hearing, kahit walang bill, ang umuusad ngayon ay yung nangyayari ngayon na 841 na nagpa-pilot training. Okay po. Sir Vlad, doon naman po sa na-mention pa na isa ni President Marcos doon po sa kanya pong podcast, pagdating naman po doon sa performance sa mga student, kasi diniin po ng Pangulo na i-battery raw po sa actual na student performance po yung performance review ng mga guro para hindi raw po na isasaalang-alang yung pagkatuto po ng mga estudyante po, sir. Sang-ayon ba kayo doon, sir? Well, sugulit sa pool, ang batayan naman talaga ng pagtuturo at pagkatuto ay tatlong bagay, no? Yung performance task, written works, at saka periodical exam, no? So, ibig sabihin, dapat naman talaga, no? Ang problema kasi, kung pagbabatayin natin yung performance task na malaking puntos yan, at the end of the day, talagang
talagang at seryosohin ng mga teacher yung paggagrado dito. May mga bata talaga na yun nga, non-performing, no? Kaya gumagawa ang paraan o interbasyon ng mga teacher kung paano i-uplift pa o paunlarin pa yung mga bata hinggil dito. Pero meron talaga na talagang hindi makapag-perform eh. Meron talagang functionally na illiterate, di ba? Yun sa PSA, no? Tapos siguro, malaking usapin din, Maria, nyo, no? Yung usapin talaga ng mga gagamitin namin sa pagtuturo. Ibig sabihin, kahit magka-tumbling kami sa loob ng classroom, no? Kahit anong klaseng performance, pero kung wala naman kaming gagamitin, di ba? Doon niya sa podcast niya, di ba? Recently, parang may ilang mga nabigyan siyang mga internet, no? Kaya sabi nga ng teacher na nakakausap natin, sana all. Kasi itong ang malalayo na puntahan, nabigyan ng mga computer, paano pa kaya bakit kaya yung mga malalapit? Ay hindi, no? Pumunta ka lang sa Batasan National High School o kaya sa President Corazon Aquino Elementary School. Ano yan, stone's throw away dito lang sa Congress yan, kung saan ginagawa ang batas ay walang mga internet ang mga bata, no? Batay sa kanilang mga data pag ginagamit, no? So nakakalungkot kasi lapit-lapit sa Kongreso, no? Pero ito, kaya naman palang bigyan. So, ang tanong, yun nga, sana mabigyan din lahat, ano? Okay po. So, eto naman po, Sir Vlad, sa ibang usapin naman po, hingan lang natin po kayo ng reaksyon, kasi dito po sa Pangasinan, itong week po na ito, particular ng first day of school, may naitala pong insidente po ng bullying po, sa isang estudyante po dito na kamakailan, nasettle naman na po, ng pamunuan po na naturang eskwelahan. Siguro yung mga reaksyon po dito sa mga kaso po ng mga bullying. At eto ba, meron ba mga na-report din po, Sir Vlad, sa ACT Philippines regarding po sa bullying po sa mga paaralan po? Well, wala naman na-report sa ACT, no? Ang meron tayo, yung buong picture, Marian, ng bullying. In fact, tayo, parang last year o early quarter of this year, no? Na-report o naiulat na sa buong mundo, tayo ang pinakamalungkot na estudyante, no? At ang konteksto nun o pinanggagalingan nun, yun nga, yung pinag-uusapan natin yun na bullying, no? Now, anong tingin natin dito, no? Of course, alam naman natin ang bullying ay isang umiiral o parang developing story ngayon talaga sa loob ng eskwelahan, no? Sa maraming bagay, siguro iko-konteksto ko sa sociology, no? At saka sa concept ng mga budget, no? Alam naman natin na yung bata ay maraming nakikita sa social media, tapos andyan pa yung mga magulang. So kung bit-bit niya yung problema sa mga magulang, hindi na settle, talagang pwedeng mangyari talaga na dun niya pairalin yung kanyang problema sa loob ng paaralan, no? Ngayon, sa konteksto talaga ng paaralan, imagine 1,500 lang, Marian, yung yung guidance counselor sa buong Pilipinas na mayroong 28,000 schools. So na-imagine mo ba yan na walang guidance counselor, at kung may guidance counselor man, hindi legit na guidance counselor, teacher lamang. Kaya sa actual, kapag ang mga bata ay may kasalanan, it's either bullying man or not, ano lang ang gagawin, no? It's either kakusapin, siguro, ewan ko kung magkaedad tayo, di ba, ito makaka-relate siguro yung mga kapatid dati dyan sa Dagupan na, di ba, papasulatin lang nung araw na, di ko na gagawin to sa buong papel, baliktaran, no? Tapos, okay, papatawag lang ng magulang. So, parang, kapag ganyan ang proseso, di ba, parang, yung isang bata na may kasalanan, makikita lang na, ganun naman pala, no? So, may factor kasi yun scientifically, at saka sa mga reference natin nakikita, kaya malaking bagay talagang paglaan ng pansin ng gobyerno yung pagkakaroon at pag-hire ng maraming mga guidance counselor para kahit paano. Kasi kahit sa ibang bansa, scientifically, no, kapag mayroong kahit sa mga medical problem, kapag may mga doktor, may mga nurse, di ba, at sila ang nagsasabi ano dapat, ganun din sa guidance counselor, sa guidance counseling, di ba? Kaya ano naman malay namin mga teacher, wala naman kami sapat na training, no? Kaya tingin namin, may factor yon. Okay po. At sa mga kaso po ito, in general nga po, Sir Vlad, na nabanggit nyo tungkol po dun sa picture po ng bullying dito sa ating bansa, napapahiwatig din po ba ito, Sir Vlad, ng matinding pangangailangan na rin talaga na magkaroon po talaga ng mga guidance counselor sa mga paaralan? Kasi di naman po tabu na usapin na ang halos karamihan ng ating mga paaralan, especially public schools, ay wala po talagang mga guidance counselor mismo na nasa ganong profession po talaga, sir. Katulad dito, nakapanayan po natin yung ilang mga principal na sinasabi po talaga nila wala po silang mga guidance counselor po, sir.
Well, katulad yan na nabanggit ko, no, 1,500 lang at as of this date yung guidance counselor na legit, no, na may salary grade 15, no. Tapos sa 28,000 school siya, no. Nung nagkaroon ng hearing sa sa Congress, ang sagot ng DepEd ay nahihirapan silang maghanap, no, ng guidance counselor kasi nga sa hirap na daw ng requirements o sa mataas na requirements. Kaya ang sagot ng DepEd, pag-aaralan nila yung ganung mga requirements, no, bakit pahihirapan samantalang sila naman ay pasado sa pagiging guidance sa counselor, no? So, yun ang rason nila. Pero kami, maliban diyan, tingin namin ay yung budget na may kaugnay dito, no? Kasi kung may budget, kasi nakikita natin walang hina-hire, no? Kahit pumunta tayo sa ilang mga piling eskwelahan, kahit diyan sa Dagupan, Pangasinan, bibilang lang talaga natin. Tapos nakikita natin yung mga budget proposal ng bawat region, hindi naman nagta-target ng maraming guidance counselor kahit sa central office ng DepEd, no? Kaya kailangan maitulak talaga ang gobyerno na taasan ng budget, mag-hire ng maraming mga guidance counselor at di ba pang mga education support personnel. Kahit yung mga teacher, sa totoo lang, maliban sa kulang ng guidance counselor, ay yung mga ginagawa niya ay wala namang kinalaman sa pagtuturo. So pag pinagsama-sama natin yan, di ba, nakaka-apekto yan sa holistic and moral development ng bata, kahit sa mga teachers. Okay po. So, ayun po, siguro, panghuli po, Sir Vlad, baka may mga dagdag na lang po kaya no, na panawagan mula po sa ACT Philippines. Go ahead po, Sir Vladimir. Siyempre, magandang gabi sa ating mga guro dyan sa Dagupan, sa Pangasinan, sa buong rehiyon. No? Kami po ay nagpapasalamat sa inyo dahil kayo ay nakapasok muli sa Kongreso. Pero siguro, mas gusto kong diinan sa inyo ay pagsamasamahan po nating na ipanawagan kasi po ilang buwan na lang po ay magkakaroon na lang po ng SONA, State of the Nation Address ang ating Pangulo. Sana po ay samahan niyo ang ACT sa panawagan ng pagkakaroon ng pagtataas ng sweldo, maging 50,000 ang entry level, ang ating peraat from 2,000 ay maging 5,000, ang panawagan po nating IPCR ay basura na, tapos yung panawagan po natin na ibigay na kaagad yung medical allowance na hinihintay ngayon, saka yung PBB. So samahan niyo po ang Alliance of Concerned Teachers dito. Ayun po, maraming salamat muli sa oras po ninyo, Sir Vlad, at good evening po sa inyo, sir.